Pagdating niya sa loob ay nakita niya na maayos na inaasikaso ni Chichay si Mang Berto. Dahan-dahan nitong nililinisan ang mga sugat ni Mang Berto, habang seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. "Bakit kasi hindi po kayo tumakbo?" tanong nito kay Mang Berto. Magkaharap ang dalawa habang nakaupo ang mga ito sa sofa. "Sana tumakbo po kayo agad para hindi kayo nasaktan." "Ayos lang ako hiha, hindi naman ako nasaktan masyado. Mabuti naman po kung ganoon. Sana kasi isinama niyo ako. Si Senyorito po kasi pinauwi ako eh." "Nako, mabuti nga hindi ka sumama dahil kung sumama ka tiyak na mapapahamak ka rin kagaya ko," sabi ni Mang Berto dito. "Mabuti na nga lang may tumulong sa akin dahil kung hindi tiyak na nasa langit na ako ngayon." "Mabuti naman po kung ganoon Mang Berto. Nakilala niyo po ba kung sino ang tumulong sa inyo?" tanong ni Chichay at huminto pa ito sa ginagawa para lang titigan si Mang Berto. "Hindi nga eh, sayang nga eh," tumango-tango si Chichay. "Sayang naman po, binigyan sana natin siya ng letsyon kung nakilala niyo siya." "Oo nga eh, sayang talaga, sobrang galing niya talaga hiha. Nako, bibilib kayo sa kanya kung napanood niyo siya." Nakita niyang ngumisi si Chichay. Akala yata nito ito ang tinutukoy ni Mang Berto. Masyadong assuming ang babaeng ta. "Sigurado akong masama ang lagay ng mga lalaking yun ngayon, dahil sa ginawa ng taong nagligtas sa akin. Mas magaling po ba siya kaysa sa akin Mang Berto? Ano po sa tingin niyo?" Natulala si Mang Berto, halatang hindi alam ang isasagot. Ano kasi eh. Hindi pa kita nakitang makipaglaban kaya hindi ko masasabi." "Nako, hindi ka ba humanga sa akin nung nahuli ko yung baboy ng walang kahirap-hirap Mang Berto? Nakakabilib kaya yun? Tapos heto pa, nahuli ko yun nang walang nakakakita sa akin maski na mga bantay nilang aso. Galing ko diba?" Sa pagkakataong ito ay lumapit na siya sa dalawa. "Ano bang nakakabilib sa ginawa mo?" tanong niya. "Nakakabilib ba ang ganoong gawain ha? Senyorito kayo po pala, tapos na po ba kayong mag-inuman kasama ang mga kaibigan niyo?" Iniligpit na nito ang medical kit na ginamit nito at tumayo na. "Tapos ko na pong gamutin si Mang Berto. Sige po, maiwan ko na po kayo." Hinawakan niya ang pulsuhan nito. "Ba't nagmamadali ka yata?" Napansin niyang may parang paguhit na sugat sa bandang dibdib nito kaya napatitig siya roon. V-neck na bestide kasi ang suot nito, kaya napansin niya ang sugat nito na sa tingin niya ay sariwa pa. "Senyorito, gusto niyo po bang itaas ko na lang tong damit ko para hindi na po kayo mahirapan? Medyo maliit lang po kasi itong dibdib ko kaya siguro hirap kayong makita ta." Napatikhim sina Miguel at Xander na sumunod din pala agad sa kanya, kaya mabilis niyang binitiwan ang pulsuhan ni Chichay. Si Mang Berto naman ay nagkunwari na sa ibang direksyon ito nakatingin. "Simple lang po ang hugis nitong dibdib ko. Hindi po malaki at hindi rin po maliit. Tinatanong ko ba, anong palagay mo sa akin Maniokis?" Sa pilitan niyang tiningnan ang sugat nito kaya namilog ang mga mata nito. Ang malaki nitong bibig ay nagawa rin nitong may buka dahil sa sobrang gulat. "Saan mo nakuha yan?" tukoy niya sa sugat nito. "Mukhang malalim yan ah." "Hindi naman po masyado, nasabit po kasi ako sa alambre kanina. Medyo mahapdi lang po pero kaya naman." "Sige po, alis na po muna ako senyorito. Magbabanyo pa po kasi ako eh." Nagmamadali itong humakbang palayo sa kanila na akala mo may emergency itong pupuntahan. "Mang Berto, hindi po ba kayo sinamahan ni Chichay kanina?" "Yuzisa ni Miguel dito. Nakita po kasi namin siya na sumunod sa inyo kanina eh." "Hindi eh, bakit? Sumunod ba siya sa akin kanina pag alis ko?" "Nako, mabuti nga hindi siya sumama dahil kung sumama siya ay tiyak na matutulad siya sa akin." "O siya, magpahinga na po muna kayo Mang Berto. Itutuloy na po namin ang pag-iinom. Kung sakaling masama po ang pakiramdam niyo, sabihan niyo lang po kami para madala po namin kayo sa hospital." "Sige iho, salamat." Pag-alis ni Mang Berto, ay hinatak agad siya ni Xander at Miguel palabas ng bahay niya, para bumalik sa pwesto nila kanina. "Ano bang problema niyong dalawa? Tinitigan mo ba yung sugat ni Chichay sa bandang dibdib niya?" tanong ni Miguel. "Bakit? Hindi kaya kasabwat siya ng mga sospek sa pananakit kay Mang Berto?" "Akala ko sasabihin mo na baka siya ang nagligtas kay Mang Berto." "Of course not. Alam mo, duda talaga ako dyan sa asawa mo eh." "Bakit? Yung mga mata niya, anong meron sa mga mata ni Chichay?"
Lasing ka na ba, Miguel? Kakaiba ang mga mata niya kung makatingin sa amin, singit ni Xander. Hindi namin alam kung galit ba siya sa amin o ano. Ngayon lang ako magsasalita at ngayon ko lang sasabihin sa iyo kaya makinig lang mabuti, Montecillo. I don't like her. I don't want you to be with that woman forever. Paano mo nasabi? Mahirap ipaliwanag eh. Saan na ba kasi si Ricky? Tanong ni Miguel at bahagya pang iginala ang tingin sa paligid. Maya-maya pa ay nagtaka siya nang bigla itong kumapit sa kanya at mahigpit na hinawakan ang hita niya kaya pinitik niya ang tainga nito. Kung lasing ka na, matulog ka na, sikmat niya rito. Kapag nahawakan mo ang itlog ko, masasapak talaga kita. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Ano ba ang nakikita mo? Tanong ni Xander rito na lamilinga-linga na rin sa paligid. Halatang lasing ka na dahil kung ano-ano na yang nakikita mo. Idol niyo talaga si Rafael pagdating sa mga kalokohan eh. Dude, may nakita akong demonyo, mahinang sabi ni Miguel kaya sinaman niya ito ng tingin. Sa tinagal-tagal niya rito kahit minsan ay hindi pa siya nakakakita ng demonyo sa personal. Lumipat ka na ng bahay habang may oras ka pa, Montecillo. Inilapat niya ang kamay niya sa noo nito para e-check kung may lagnat ito pero wala naman. Anong nangyayari dyan? Tanong ni Xander sa kanya. Ano raw, demonyo? Patulugin mo na kaya yan. Ewan ko ba sa gagong ta. Ang aliwalas nitong bahay ko, tapos sasabihin nito, may demonyo daw siyang nakikita. Bahagya niyang sinampal-sampal ang mukha ni Miguel. Lumayo-layo ka nga sa akin. Gago ka, para kang Manny Occhiz. Nahinto ang pagtatuboy niya kay Miguel nang makita niya si Ricky na paparating. Kumunat ang noo niya nang makita niya ito na pawis na pawis. Ano namang nangyari sa iyo? Mayroon akong nakita sa likod ng bahay mo, Montecillo. Anong nakita mo? Tanong ni Miguel. May nakita ka rin ba kagaya ko? May makikita talaga kayo dahil hindi naman kayo bulag, pambubusta niya. Sumama na kaya kayo sa gang ni Yaya at Chichay, dahil marami ring nakikita ang dalawang yun. Napalingon siya kay Xander. Ikaw, Xander, may nakikita ka rin ba? Ano ba ang dapat kong makita dito sa bahay mo? Sa inyo kasing tatlo, ikaw na lang ang walang nakikita kaya kita tinatanong. Ano, may nakikita ka ba? Wala pa. Wala pa. Hindi ka pa yata kasi lasing, Anya. Ito kasing dalawa marami na ang nainom kaya kung ano-ano na ang nakikita. Senyorito, napatingin sila kay Chichay na may daladalang plato habang umuusok pa ang laman nito. Pinapahatid po ito ni Aling Pasita. Pulutan niyo raw po. Nang ailapag nito ang malaking plato sa harapan nila ay dahan-dahan na sumilip ang tatlo niyang kaibigan at kalaunan ay nagkatinginan ang mga ito. Ulo po ng baboy yan, mga senyorito. Ulo ng baboy. Ito ba yung ibinigay sa iyo ni Aling Purita? Tanong ni Ricky. Ito ba yun? Hindi niya po yan ibinigay sa akin. Ninakaw ko po yan, deklara nito habang nakangiti pa. Ni hindi man lang ito nahiya na sabihin ang ginawa nitong kabaliwan. Wala po kasi siyang pambayad sa akin kaya ninakaw ko na lang po iyan. Huwag po kayong mag-alala, dahil hindi po sasakit ang mga tiyan nyo dyan, dahil nilinisan ko po yan ng mabuti at niluto naman po yan ni Aling Pasita ng maayos. Tikman nyo na po, masarap po. Pumasok ka na sa loob, putol niya rito. Siya nga pala, bakit naka-all black ka? Pwede bang palitan mo yung suot mo bago magdilim ang paningin ko? Ano po ang problema sa suot ko? Nakasimangot nitong tanong. Mukha kang multo sa suot mo kaya palitan mo yan. Malakas kasi ang kutob niya na ang babaeng ta ang tinutukoy ni Miguel na demonyo na nakita kuno nito sa paligid ng bahay niya. Ang dami mong pwedeng isuot tapos itim pa talaga ang napili mo. Di mo ba alam na kulay itim ang paboritong isuot ng mga siraulo? Dude, si Yaya Pasita paparating. Imporma ni Miguel. Tumahimik ka na. Ba't ako tatahimik nakasuot din ng itim ang yaya niya kagaya ni Chichay? Bagong ligo rin ito at halatang makiki-join sa kanila kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa halip ay ngumiti na lang siya ng matamis dahil sigurado siyang tatamaan na naman siya ng mahiwaga nitong tungkod. Iniisip na lang niya na nagdadalamati ang dalawa sa sinapit ni Mang Berto kani-kanina lang. Pagkagising niya ay parang banibiyak ang ulo niya. Naparami kasi ang inom niya kagabi at anong oras na rin sila natapos ng mga kaibigan niya. Pagdating niya sa kusina ay halos hindi magkanda-ugaga ang yaya niya, sa dami ng niluluto nito habang si Chichay naman ay abala sa paghihiwa ng mga rekado. Anong meron?
Ba't busy kayong dalawa? May okasyon ba? Birthday kasi ni Chichay ngayon kaya naisipan kong ipagluto siya, sagot ng yaya niya habang pawis na pawis ito. Hindi namin binawasan ang laman ng ref dahil galing ang mga test sa sariling bulsa namin. Paano naging birthday ni Chichay ngayon? Di ba wala nga siyang alam tungkol sa buhay niya? Ito kasi yung araw na nakita namin siya ni Berto sa abandonadong lugar, kaya naisip ko na ito na lang din ang birthday niya. Kawawa naman kasi si Chichay kung siya lang ang walang birthday sa ating apat. Ang dami nyo naman yatang lulutuin yaya. Ano yan, pati ba magiging handa niya next year isinama mo na? Kaya marami ang niluluto ko dahil inimbitahan din namin ang mga kaibigan mo. Hindi naman pwedeng tayo lang ang kumain ng mga to. Napatingin siya kay Chichay na tahimik na naghihiwa. Sa sobrang bagal nitong maghiwa ay baka bukas pa ito matapos. Yaya, wag na kayong magluto ng marami. Sa labas na lang natin celebrate ang birthday ni Chichay, para hindi na kayo magpagod pareho. Biglang nagangat si Chichay ng tingin sa kanya at seryong tinitigan ng husto ang mukha niya na para bang matagal siya nitong hindi nakita. Bakit ganyan ka makatingin? Senyorito, pwede bang sa ilog natin hanapin ang birthday ko? Saan ako maghahanap ng ilog dito? Samahan po kitang maghanap senyorito. Kahit magsanib puwersa pa tayong dalawa, wala tayong ilog na makikita rito sa lugar na ta, sabi niya dahilan para malungkot ito. Kung gusto mo, sa dagat na lang. Alam mo ba yung dagat? Yan po ba yung 10 ulit na mas malaki kaysa sa ilog? Hindi lang 10, ay talaga, sige po, yan na lang po senyorito. Oo, salamat po senyorito. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Pati ang yaya niya ay nagulat din sa ginawa nito. Pareho silang napakurap-kurap ng yaya niya, dahil hindi nila inaasahan pareho na yayakapin siya ni Chichay. Salamat po talaga senyorito, hindi ko po makakalimutan ang araw na ta. Pahigpit ng pahigpit ang yakap nito, kaya naman tinulak na niya ang noo nito sa pamamagitan ng daliri niya. Tama na, bitiw na, kung makayakap ka parang close tayo ah. Kung hindi niya pa pinitik ang noo nito ay hindi pa yata ito lalayo sa kanya. Masaya lang po ako senyorito, sabi nito habang nakangiti ng matamis sa kanya. Yaya, wag na kayong magluto para hindi po kayo mapagod. Bibili na lang po ako ng mga kakainin natin. Tatapusin na lang namin taiho. Sayang naman kasi dahil nasimulan na naming hiwain ang mga gulay at rekado. Kayo po ang bahala, senyorito, gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Tanong ni Chichay at malakas na hinatak ang damit niya para paupuin siya. Maupo po kayo senyorito. Tinuruan na po ako ni Aling Pasita kung paano magtimpla ng kape na naaayon po sa panlasa nyo. Ngayon lang siya inofferan ng babaeng ta ng kape. Ano kaya ang nakain nito? Tinapay po. Ano po ang gusto nyong palaman? Kunot ang noo niya habang nakamasid kay Chichay, dahil may pagmamadali ang pagkilos nito na akala mo minamadali niya. Agay, mainit, bulalas nito. Nabitiwan nito ang baso, kaya halos mapatalon ang yaya niya sa sobrang gulat, habang siya naman ay napapikit na lang at bahagyang hinilat ang sentido niya para pakalmihan ang sarili. Sorry po, mainit po kasi napaso ka ba? Nag-aalalang tanong ng yaya niya. Nako, namumulay ang kamay mo. Ayos lang po ako Aling Pasita. Nang akmang dadamputin nito ang mga bubog ay pinigilan niya ito dahil tiyak na disgrasya na naman ang makukuha nito. Umupo ka na lang, walang ekspresyon niyang sabi rito na agad naman nitong sinunod. Pasalamat ka birthday mo ngayon, dahil kung hindi, ay baka kung ano pa ang magawa ko sa iyo. Sinitsitan siya ng yaya niya. Birthday niya kaya wag mong awayin. Na-excite lang yan kaya nabitiwan niya yung baso. Masaya lang din yan kaya napayakap sa iyo. Ikaw naman, napaka-arte mo samantalang mas malala pa nga ang ginagawa ng ibang babae sa iyo. Yumigkas ang kilay niya sa sinabi ng yaya niya. Kahit nga manyakan kanya ni Chichay, wala pa ring mawawala sa iyo Pasalamat ka pa nga, kasi niyayakap ka niya kahit matanda ka na. Sa sobrang inis niya sa yaya, ay kinuha niya ang tungkod nito sabay takbo siya palabas ng bahay niya, imbes na linisin ang bubog. Yung tungkod ko Rafael, baliw ka na talaga, narinig niyang sigaw nito pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay nagtago siya sa likod ng bahay niya para hindi siya nito makita. Kahit naman kinuha niya ang tungkod ng yaya niya ay nakakapaglakad pa rin naman ito kaya hindi siya dapat mag-alala.
Sadyang gusto niya lang itong inisin dahil napapasobra na ito sa pagkampi nito kay Chichay. Lintik na batang yun, saan kaya nagtago ang lalaking yun? Hoy Rafael, hahatakin ko yang itlog mo kapag nakita kita kaya magtago kang mabuti. Bulalas nito sa paligid. Kung tutuusin ay malapit lang ito sa kinaroroonan niya, pero hindi siya nito nakikita. Nang makita niya ang puno ng mangga na hitik sa bunga, ay dahan-dahan niyang tinungo iyon, at maingat niya itong inakyat dala-dala ang tungkod ng yaya niyang magaling. Nang makaakyat siya ay tinawag niya ang pangalan nito. Yaya Pasita, tawag niya sa pangalan nito habang nakangisi siya. Paminsan-minsan ay dapat makaganti siya rito. Nasaan kang lintik ka? Tumangala kay Yaya, sabi niya habang may kasamang pang-asar. Gusto niyo po ba ng mangga Yaya? Ang tungkod nito ang ginawa niyang panungkit sa mga bunga ng mangga. Wala hiya ka, baka masira yan. Yari ka talaga sa akin na lalaki ka. Kapag nasira ka, edi bibilhan kita ng bago, pang-asar niya pa. Ito kasi ang isa sa mga dahilan kaya nagiging masama kayo, kaya wag na kayong gumamit ng ganito para mapunta kayo sa langit. Ano? Gusto mo ba akong madapa? Malakas pa naman kayo kaya hindi nyo naman tagaanong kailangan. Depanggal ka, galit nitong sabi bago ito umalis. Pag-alis ng yaya niya, ay umupo siya ng maayos sa isa sa mga sanga ng puno ng mangga habang kumakain ng bunga nito. Nang makita niya na may dalang panungkit ang yaya niya ay natawa siya. Humanda ka sa akin, tutusukan ko yang itlog mong lalaki ka. Galit na sabi nito. Hirap na hirap itong iangat ang panungkit na dala nito kaya mas lalo siyang natawa. Ay walang iya ka, bumaba ka na dyan, dal iyan mo, ayaw ko. Kapag hindi ka pa bumaba dyan ngayon, mamamatay kang siraulo ka. Bakit naman, may ahas malapit dyan sa ulo mo. Sigaw ng yaya niya, kaya dahan-dahan siyang tumingin sa itaas niya. Sa sobrang gulat, ay nabitiwan niya ang tungkod ng yaya niya kaya nalaglag iyon sa lupa. O ngayon, anong gagawin mong depanggal ka? Huwag kang gagalaw dahil baka mas lalo kang tuklawin yan. Yaya ikuha mo akong kutsilyo sa kusina. Mariin ngunit mahina niyang sabi. Bilasan mo yaya. O tapos, anong gagawin ko sa kutsilyo? Paano ko ibibigay sa iyo? Paakyatin mo ako dyan sa puno para gawing pananggalang dyan sa ahas. Imbes na sagutin ang yaya niya ay dahan-dahan na lang siyang dumausdas pababa. Pero mukhang nakahalata ang ahas dahil dahan-dahan din siya nitong sinusundan kaya napalunok siya dahil sa sobrang kaba. Rafael, huwag kang gagalaw. Diyos kung bata ka, hindek na sigaw ng yaya niya. Bakit ka kasi umakyat ng pagkataas-taas? Lintik ka talaga, ikaw ang gumagawa ng ikapapahamak mo eh. Yaya, pwede po bang wag na muna kayong magsalita? Nagulat na lang siya nang biglang maputol ang ulo ng ahas. Gamulong ang ulo nito sa damit niya kaya napasigaw siya. Ang katawan ng ahas ay nananatiling nakabitin sa puno dahil sa kutsilyong tumama rito ay nakatusok sa katawan ng puno. Napalunok siya bigla at mabilis na napatingin sa ibaba. Napansin niya na nakatayo si Chichay sa likuran ng yaya niya, habang formal na nakatingin sa kanya. Ikaw ba ang pumatay sa ahas, Chichay? Ayos lang po ba kayo, senyorito? Sa halip ay tanong nito at sa isang iglap lang ay katabi na niya ito dito sa itaas ng puno. Kinagat po ba kayo, senyorito? Hindi naman. Mabuti naman kung ganoon, sabi nito. Bumaba na po kayo. Malakas nitong hinugot ang kutsilyo dahilan para malaglag ang ahas sa ibaba at sumampay iyon sa balikat ng yaya niya. Ay, deputa, bakit dito nyo inilaglag sa katawan ko yung ahas? Takot na sabi nito. Ano bang ginagawa niyong dalawa dyan? Napangiwi siya at ganoon din si Chichay. Aling Pasita, pasensya na po. Hindi ko po alam na sa iyo babagsak ang ahas, paghingi ni Chichay ng pasensya sa yaya niya. Senyorito, bumaba na po kayo. Chichay, paano mo napatay ang ahas? Seryoso niyang tanong, dahil hanggang ngayon ay labis ang pagtataka niya nang mapuntirya nito ang ulo ng ahas sa isang tira lang. Ah, yun po ba? Tsamba lang po yun, senyorito. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Sa kalsada na po ako lumaki, kaya halos lahat po ng panganib ay nakasagupa ko na. Hindi pa rin ako naniniwala. Sa kalsada ka nga lumaki, pero namamalimos ka lang naman doon. May itinatago ka ba sa akin? Imposible naman na mapatay mo agad ang ahas sa isang tira lang ng kutsilyo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala, kalimutan mo na lang ang sinabi ko, sabi niya, pero duda siya sa paliwanag nito.
Mauna ka nang bumaba. Kapag nakababa ka na saka ako susunod sa iyo. Napakabilis nitong bumaba na mas lalong nakadagdag sa pagdududa niya sa pagkatao nito.